everyone, how are you today? May kamote po ba kayo sa bahay? Kung meron, tara gawin natin yung masarap na merienda na siguradong magugustuhan ng lahat. To start, meron po ako ditong 1 kilo ng kamote. Tatanggalin po natin ang magkabilang dulo. Pagkatapos po nating tanggalin yung magkabilang dulo, ang susunod po natin gagawin is babalatan lang po natin ang skin ng kamote. Pagkatapos po nito, uhugasan natin ng tubig. Napakadali lang po nito, 4 na sangkap lamang makakagawa ka na po ng masarap na dessert sa buong pamilya ninyo. Sa gustong magka-income, then pwede nyo po itong gawin sa bahay, siguradong kikita po kayo dito. Anyway, if you are new to my YouTube channel, my name is Rose. You can subscribe to my YouTube channel para maging updated kayo sa mga new videos na gagawin ko. Anyway, tell me where you're watching from, then comment down below so that on my next video, I'm going to make a shout out your name. Okay na po ito, tapos na po. So, ang susunod na po natin gawin is ilalagay po natin sa strainer yung kamote natin. Tapos, i-remove lang po natin yung tubig. Kasi kung hindi po natin i-remove yung tubig, may tendency po na papait or magiging mapakla yung kalalabasan ng puto natin. Sunod po natin gawin, ilalagay lang po natin ang 1 cup desiccated coconut. Kung wala pong desiccated coconut, pwede naman po ang fresh grated coconut. Ilalagay po natin ang 1/2 can ng ube flavor condensed milk. Then, imimix lang po natin lahat ng ingredients. So, maglalagay lang po ako ng ube flavoring sa kamote natin kasi parang pale pa po siya. So, continue mixing hanggang sa lahat ng grated kamote natin or kamote mixture natin is magiging ube na lahat. Lalagyan lang po natin ng melted butter yung puto molder natin para hindi po didikit yung kamote mixture natin mamaya. So, maglalagay na po tayo ng kamote mixture sa puto molder natin. I-press lang po natin ng mabuti para dikit-dikit po siya. Tapos, lalagyan po natin ng cheese. Tapos, lagyan ulit natin ng kamote mixture. I-press lang po para mabuti po ang kalalabasan ng puto natin once na i-steam po natin mamaya. Press lang po siya ng mabuti. So, ganon din po. Kuha lang po kayo ng kamote mixture. Ilalagay po sa puto molder. Long press po. Tapos, kukuha po tayo ng puto cheese. Then, tatakpan ulit ng kamote mixture. Then, long press again. Nagpakulo na po ako ng tubig kanina lamang. So, ang susunod natin gawin is ilalagay na po natin ang mga puto molder. Tapos, i-steam lang po natin ito ng 40 to 45 minutes hanggang maluto po ang puto natin.
after 40 to 45 minutes, luto na po ang ating kamote puto. Tapos palalamigin po natin kasi i-unmold po natin mamaya. Ang susunod pong batch is i-steam ulit po natin hanggang sa maluto. So, ready na po i-unmold ang mga puto natin kasi malamig na po siya. Kasi kung mainit pa po siya, medyo may tendency po na baka hindi po maganda yung kalalabasan pag i-unmold natin. Kasi malambot po yung puto natin. So, it's done. Ito na po ang ating finished product na kamote puto cheese. So, ito pong paglalagay ko po ng cheese is optional lang po siya. Kung ayaw nyo po lagyan ng cheese, okay lang po. Pero para sa akin, mas masarap at iba yung texture kapag nilalagyan po natin ng cheese yung puto natin. Mas masarap po siya. So, sa may mga time po dyan, gawin nyo na po para malaman nyo po kung ano ang lasa ng ube, kamote, puto cheese. So, ayan, tikiman time na po tayo. Grabe, ang sarap talaga. So, ulit, ubusin na natin to. So, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Yamelicious with Rose.